Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Unang Miyerkules para sa buwan ng Setyembre. Tuloy-tuloy po ang paglalakbay ni Jesus sa kanya pong pagtuturo at pangangaral sa iba't ibang sinagoga, sa iba't ibang bayan. Kung titinan po natin at pagnilayan, dito po sa kwento natin ay pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Simon na may lagnat. At pagkatapos nito ay napakarami pa. No? Sabi, lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinadala kay Jesus at kanya naman itong pinagagaling. At matapos ang napakaraming tao, imagine na lang po natin kung gaano karaming tao, gaano karaming may sakit ang sinikap nilang mailapit kay Jesus. Pero sadyang may limit. No? Hindi, kumbaga, hindi matatapos sa isang araw yung may sakit. Pero sa ikatlong bahagi, ang sabi dito, nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. At pagkatapos nun, diretso na naman siya. Gusto man siyang pigilan ng mga tao na manatili na lang muna doon dahil siguro marami pang, para hindi na nga sila mamroblema, doon na lang dapat si Jesus. Pero ang sabi niya, kailangan din siyang pumunta at mangaral sa ibang bayan o sa ibang lugar. Ano po ang kailangan natin na mas mapagnilayan? Hindi po mauubos ang ating gawain. Pero hindi pwedeng mawalan tayo ng oras para magpahinga sandali. Kasi mauupos ka o mauubos ka at walang, para bang mahirap po, no, yung mahirap kung ikaw ang magkasakit. Kung dito po, marami ang umaasa kay Jesus. Marami ang nangangailangan kay Jesus. Hindi siya pwedeng manghina, hindi siya pwedeng magkasakit, hindi siya pwedeng mawala. Kasi marami pang lugar ang dapat siyang puntahan.
Pero hindi inalis ni Jesus sa kanya yung umalis sandali, magpunta sa isang ilang na puok. Normally pag gano'n, no? Yung mapag-isa, makapagdasal. Na napaka-importante para sa atin din mga tao. Hindi mauubos ang gawain na pinoproblema ninyo. Pero dahil kulang ka sa pahinga, kulang ka sa, kumbaga, yung time para sa sarili mo, kaya nagiging mabigat yung pagsalo at pagganap mo sa iyong mga responsibilidad. Pahinga naman. Riso nga ng pahinga eh. Bakit tayo mo magpahinga? Yung ba nagre-retreat? Kasi nga, di ba, kung hindi ka magre-retreat, makamawala ka rin sa direksyon. Kung hindi ka magre-retreat, yung isip mo wala na. At mararamdaman mo na lang na para bang aping-api ka na, inaabuso ka na. Ito nawa, no, mas makita natin yung kahalagahan ng yung sinatawag nga nating me time. Yung me time na yung ikaw lang. Kahit isang oras, no, kung kaya mo nga ng mas matagal eh. Pero dito sabi lang naman, no, nang mag-uumaga na, umalis muna sandali at pagkatapos nun, diretso na naman siya. Kailangan mo lang nare-recharge. Para kumbaga, mas masaya mo pa rin ginagawa. Nakakapagod man, pero hindi titigil. Nakakapagod, pero hindi susuko sa mga responsibilidad sa buhay. Ito sana, no, itong pagsisimba natin, pagmimisa natin, wag sana natin isipin na ito ay additional na kapaguran. Kundi itong pagmimisa natin ay isang paraan para makapagpahinga ng kaunti, makapag-isip ng kaunti, makapagdasal ng kaunti kung tama pa ba itong ating gagawin. Dito lang ba tayo? At tumingi tayo ng lakas, no, mula sa Diyos na makapagpatuloy upang mas marami pa tayong matulungan. Nawa, mahirap naman yung hanggang dito lang tayo. Ayaw na nating umusad, ayaw na nating umalis. Dito na lang tayo. Sa halimbawa na ito, nawa ay patuloy natin ang papagnilayan ang halimbawa na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. Amen?